Kapag sinabing ikaw lang, dapat walang iba. Dapat mahal ka. At dapat pinili ka. Kasi sa bawat salitang bibitawan natin, mananatili ito sa puso at isip ng taong pag-aalayan mo ng mga salitang nagmula sa iyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Naalala ko pa noon. Kamusta na kaya siya? Galit siguro sa akin ng batang yun dahil sa ginawa ko. Pero di ko siya makalimutan. Kasi sa maikling panahon na magkasama kami, pinasaya niya ako at naranasan kong maraming bagay na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Ganito kasi yun. Sige, balikan natin ang nakaraan. Halos 15 taon na ang nakalipas. Umuwi kami sa Pilipinas para magbakasyon. Sobrang boring talaga. Kasi nag-birthday ako nun. Tapos madaming bisita ng mga bata. Kaya lang, wala namang kumakausap sa akin. At saka, ayoko din naman talaga ng ganung birthday. Masyadong maingay. Tapos, napakadaming tao na di ko naman kilala. At ang pinakaayaw ko, pinipisil nila ang pisngi ko kasi cute ko daw. Nakakainis talaga yung ganun. Buti na lang talaga at may nakita akong bata na nakasilip sa bakod. Parang naawa ako nung makita ko siya. Kasi naman, bukod sa parang di siya naliligo, napakapayat niya at napakadaming sugat. Naawa talaga ako. Tumakbo pa nga siya nung nilapitan ko. Pero sabi ko, pag siyang umalis, at ayun, ikinuha ko siya ng mga pagkain at sinama ko siya sa loob ng bahay para makapaglaro din siya. Naaawa talaga ako sa kanya. Gusto ko tuloy malaman kung saan siya nakatira. Kaya nga habang masayang-masaya ang lahat, nakikita ko siya na masaya din. Madalas na nakangiti, na tila ba kahit sandali. Napawi ang hapdi ng mga sugat na di ko alam kung saan nagmula. Kumain ka pa. Madami pang pagkain. Wika ko kay Ethan na mukhang busog na talaga. Ayoko na, Piero. Busog na ako. Salamat kasi ngayon lang ako nakakain ng masarap. Walang anuman, Ethan. Gusto mo ng lobo? Ayoko, Piero. Baka pagalitan ako kapag nag-uwi ako ng ganyan. Baka bugbugin na naman ako. Bakit ka naman sinasaktan, Ethan? Ano bang kasalanan mo? Hindi ko alam, Piero. Basta, sabi nila, malaki daw ang utang ni tatay at nanay kaya dapat daw magtrabaho ako. Kaya, eto, namumulot ako ng mga lata at bote. Kasi, para may maibigay akong pera sa kanila. Hello? Dapat pala madami kang mapulot na lata at bote, Ethan. Oo nga eh. Pero, okay lang na mabugbog ako ngayon, Piero. Nabusog naman ako eh. Ethan, hindi ka pwedeng saktan ng mga nag-ampon sa'yo. Tara sa likod ng bahay. Madaming mga lata at bote doon. Napangiti bigla si Ethan dahil sa sinabi ko. Agad niyang kinuha yung sako na iniwan niya sa labas. Tapos heto, nagtungo kami sa likod ng bahay
Kasi doon ako nakakita ng mga lata at bote. At nung makita ni Ethan yung mga lata at bote, natuwa ako sa kanya. Kasi naman, parang tila ba sobrang saya niya sa kanyang mga ngiti. Yung mga ngiting walang katumbas na parang nanalo sa loto. At ito, magkasama namin kinalkal yung mga nakatambak dito sa likod ng bahay. Ang saya pala nung ganito. Parang kayamanan ng mga lata at bote para kay Ethan. Kaya nga, nakakatuwa talaga yung mga ginagawa niya. Nag-i-enjoy talaga ako. Kaya ito nung halos mapuno na yung sako niya, halos di nawawala yung mga ngiti sa labi ni Ethan. Ethan, masaya ka ba? Oo naman. Masaya ako, Piero. Kasi nabusog na ako. Tapos, madami pa ako nakolekta na lata at bote. Ethan, kung gusto mo, samahan kita bukas sa paghahanap ng lata at bote. Wag na, Piero. Baka mapagalitan ka lang. At saka, mainit ang maglakad sa daan. Mangingitim ka. Ethan, okay lang yun. At saka, nakakainip dito sa bahay. Wala akong kasamang bata dito. Puro matatanda. Please, sige na. Kasama na ako bukas sa trabaho mo. Ano ba yan, Piero? Sige na. Pasasamahin na kita. Pero, mahirap talaga ang trabaho ko. Huwag kang maarte, ha? Oo naman. Alam ko mahirap. Pero, di naman ako maarte. Okay. Sige. Tsaka pala, Piero, alis na ako. Salamat sa pagkain, ha. Nabusog ako. Mag-iingat ka, Ethan. Magkita na lang tayo bukas. Saan ka ba nakatira? Malayo ang bahay ko dito, Piero. At saka, wag mo nang alamin kung saan ako nakatira. Baka mapagalitan ka lang kapag nagpunta ka dun. Ah, ganun ba, Ethan? Sige, magkita na lang tayo bukas. Dapit hapon na nang umalis si Ethan sa bahay. Ang hindi niya alam, sinundan ko siya. At medyo malayo pala talaga ang tinitirhan niya. Pero bago patuloy ang sumapit ang dilim, ayun, nakita ko siyang pumasok sa isang lumang bahay na nakakatakot. Parang tambakan ng mga lumang gamit. Basta nakakatakot dun sa bahay na pinasukan niya. Kaya bago pa dumilim, lumapit muna ako kasi may bitbit akong lobo na tinali ko sa bakod ng bahay nila. Alam kong magagalit siya kapag nalaman niyang sinundan ko siya. Pero gusto ko kasi talagang malaman kung saan siya nakatira. At gusto ko siyang bigyan ng lobo para naman maging masaya siya. Nakita ko kasi siya kanina, nakatingin sa mga lobo. Kaya alam kong gusto niya yun. Kaya ito, umalis na din ako kaagad. Tumakbo ako na mabilis. Pero inabutan pa din ako ng dilim. At nung makauwi ako, pinagalitan talaga ako kasi kanina pa daw akong hinahanap. Pero okay lang. May bago naman akong kaibigan. At dahil na rin siguro sa pagod, nakatulog na ako kaagad. Di na ako nakapagbukas ng mga regalong natanggap ko. Pero okay lang yun. Tsaka bukas pagising ko, maghahanap ako kaagad ng sako. Sana payagan ako. At kahit di ako payagan, aalis pa din ako.